Another day, another story to share. Dahil sobrang ganda ng sikat ng araw ngayong umaga, hinayaan ko na lang muna ulit na makapag-explore si Via sa labas. Dahil ito nga yung isang bagay na hindi dapat talaga ma-miss ng isang toddler. At dahil nga sa kaka-explore ni Via, ganito yung nakikita ko araw-araw. For sure, makaka-relate ka kapag isa kang toddler mom. Maaga pa nga gumising na yung asawa ko dahil schedule ulit ngayon ang kanyang masteral class. Kaya pinauna ko na lang muna ang pakainin si Via ng kanyang breakfast. Hindi ko nga alam kung anong pumapasok sa isip ng anak ko na tuwing kakain siya, pupunasan niya yung kanyang ulo ng pagkain. Kaya kailangan ko tuloy siyang paliguan lagi dahil nga after niya kumain ay yung lagkit-lagkit niya. After nga namin kumain ay bumaba muna ako dito sa isang kwarto para linisin ito. Aayusin na kasi yung basag na salamin dyan sa may bintana. Kaya naisip kong linisin na ito at alisin na itong mga karton na nilalagay namin every time na malakas ang ulan. Dahil nga sunod-sunod din yung malakas na bagsak ng ulan dito sa amin. Tapos basag yung salamin kaya pumapasok yung tubig sa kwartong to. Sobrang thankful nga kami sa Panginoon kasi umuwi yung may-ari ng bahay at nung nakita nila, sinabi nga na ipaayos agad ang lahat ng mga sira dito sa bahay na to. Kaya nung sinabi nga na aayusin na yung basag na salamin sa may bintana, agad ko na ring nilinis ito. Plano nga kasi namin mag-asawa na gawin itong playroom para kapag Sunday na tapos na yung pag-aaral ng mga bata ay pwede pa sila maglibang-libang dito sa mga laruan na ilalagay namin sa kwartong ito. Tinanggal ko na din nga yung mga dati namin dinidikit dito para talagang totally malinisan namin pati yung mga wall. Medyo nag-iba na nga yung amoy ng kwarto dahil doon sa mga karton na matagal nang naibabad sa tubig. Kaya kailangan ko talagang i-brush yung floor sa tubig na may sabon. At dahil wala din nga butas na pwedeng paglabasan ito ng tubig kaya minano-mano ko na lang ito sa dustpan at timba. Kumapit na nga yung kakaibang amoy sa floor kaya pinatakan ko na din ito ng sunrock. Pagkatapos ko nga i-brush, hindi pa rin natanggal yung amoy kaya sinubukan ko naman itong Joy dishwashing liquid. At nung gumamit nga ako ng Joy, sa wakas ay unti-unti na ding nawala yung kakaibang amoy nito. Kaya sa point na to ay pinapadry ko na nga ito. At para sa panghuling part nga, minap ko na rin ito sa Mr. Muscle. Para totally ay masanitize talaga yung buong room ng kwartong ito. Excited na din talaga akong makita kung ano yung magiging kalabasan ng kwartong ito. At dito nga itinawag ko muna yung aking asawa para mailipat yung mabigat na cabinet. Habang busy nga ako sa baba, ang asawa ko pala ay busy din dito sa taas sa pagbabantay kay Via at dinagdagan niya pa pala yung kanyang Christmas design. Salamat nga sa Lord dahil kinabukasan ay dumating na ang mag-aayos ng bintana para palitan na yung basag na salamin. At pagkatapos nga umalis ng nag-aayos ng bintana, sakto din dumating naman yung mag-aayos ng ilaw. Ilang linggo na din kasi nananakit yung mata namin dahil ganito nga yung ilaw. Pero ngayon, salamat talaga sa Diyos dahil okay na yung bintana, okay na rin yung ilaw. Pagkatapos nga ng lahat ng gawain, nagluto naman yung asawa ko ng napakasarap na pananghalian. Iniwan ko muna nga si Via sa kanya dahil kailangan kong lumabas para bumili ng ketchup. At kapag ganitong oras talaga, yung mga katanghalian, bumubuhos na talaga dito sa Metro Baguio yung napakalakas na ulan. Pero kahit malakas ang ulan, lumabas pa rin ako para sa ketchup na to. May enjoy mo kasi talaga yung ganitong pagkain kapag merong ketchup. Salamat sa Diyos sa lakas na kanyang binigay at natapos ang lahat ng gawain sa araw na ito. Hanggang dito muna at kakain muna kami. Muli ako si Mama Care, always reminding you to please care and share something with those people around you. Thank you for watching!